Yan, ito yung piston niya. Ito yung Ayan, magandang araw mga sir. Honda Click 150 na naman yung ating video gagawin. Ayan, makikita nyo yung makina. Ayan, nakahiwalay na sa kanyang chassis. Ayan. Kaya ito nakalas mga sir dahil magtatap overhaul tayo. At ito yung mga parts na ilalagay natin. May tensioner, yung tensioner guide. Dahil may crack na kasi yung tensioner guide niya rito, kaya bumili na si sir. Pwede delikado yun kapag once yun ang nasira, sisirain niya yung timing chain natin. Siyempre kapag once na magtatap overhaul tayo, ito yung lagi-lagi nyong uunahin na bibilin para hindi nyo makalimutan. Yan, pati itong ring saka piston. Yan, kaya pinaghiwalay natin yung chassis sa makina. Yan, bago natin yan maisalpak, tatanggalin muna natin itong mga sir. Ano siya kan? Inulit pa talaga ito. Lambot din siyang tanggalin. Ayan, nakalas na eh. Video dos kabila. Meron yata. Umiyak. Yan, gagamit kayo ng tornilyo mga sir, yung mahaba, para hindi nyo nasungkitin to. Yan, ipasok nyo lang dyan, tapos yan, hugutin nyo para mahugot nyo na yan, para hindi na kayo nagsisinsil pa kasi medyo mahirap tanggalin.
Tatanggalin naman natin tong ano, kanyang piston. Yan, lalagyan natin ng basahan dito para hindi malaglag dun sa loob. Para iwas overhaul. Biyahe ko ng biyahe nito. Yan, gamit tayo ng matulis. Yan, ito yung piston pin lock nya. Yan, unatin ko muna para hindi ko na siya uunatin mamaya. Tapos itulak nyo sa kabila para lumabas yung pin. Ayan, buo lang naman yun. Ha? Buo lang naman. Ano ito? Yan, ito yung piston nya. Ano, magkalapit na yung gap nung ano, nung ring. Lapit na siya. Kasi isa rin sa binabatong yung pinaghiwalay yung makina sa yung chassis. Dahil umuusok na rin siya. Yan, i-more lang naman tong piston sa yung ring. Palitan nyo na lang. Yan, nasa 1.1 niya ata ito. Magkabili mo? 900 plus na tayo. Oh, 900 lang, 900 plus lang daw ito. Kasama yung ring, saka yung piston. 1,000 legit. Kasama yung ring. Oh, mga nasa 120. Tagalam ko. Yan, basang-basa yung piston. Yan, nakalas-kalasan natin yung ano, cylinder head. Kapag once nagkakalas kayo mga sara, isa-aggregate nyo na kagad yung ano, yung mga parts. Lalong-lalo na yung mga tornilyo. Kung saan nyo tinanggal yan, doon nyo din ibalik para hindi masira yung makina nyo. Baka mamaya mapagpalit nyo, mabubutas yung ano, yung mga crankcase ninyo. Yung cylinder head, yan, lilinisan din natin yan. Saka itong gasket, ayan, pagka once na nagkakalas tayo niya mga sir, ayan, nasisira. Kaya hindi natin to pwedeng ibalik. Kasi maghahalo na yung ano yan, yung coolant saka yung langis. O di kaya, aapaw yan sa reserve. Ayan, nilinisan mo natin ito mga sir. Ayan, i-assemble naman natin itong ano, piston sa kanyang ring. Yung uunahin nyo kapag mag-a-assemble kayo ng ring. Saka nyo isunod yung dalawang maliliit na ring, yung manipis. Wala namang guide yung ano, yung manipis na ring na yan. Basta importante dyan mailagay nyo ng ano, tama. Yan, dyan kayo magbabasihan sa number 1R saka 2R. Yung 2R dyan sa gitna. Yan, siyempre nasa taas din yung ano, yung 2R yung nakasulat.
Yan, tapos pagka maglalagay kayo nito, yan, ipaikot nyo lang ng ganyan. Tapos silain nyo to para hindi dumikit dun sa piston at hindi magasgasan. Kapag nilagay nyo na to sa sa connecting rod, dapat hindi magkatapat yan. Yan, dapat hindi magkakatapat kasi uusok yung motor natin. Dapat i-segregate nyo yan. Yan, parang ganyan. Ito yung gatla. Yung isa naman dito. Yan, dapat malayo yan. Yan, pwede natin ito ilagay. Ilalagay muna natin yung yung lock. Sa pagka magbabalik kayo ng lock, unatin nyo muna para pit na pit ulit doon sa lagayan nya para hindi madaling matanggal. Tapos lalagyan natin yung yung pin. Pwede na natin ilagay. Yung intake na yan dapat sa taas yan pag ganyan. Yan, tapos ibabalik natin uli yung basahan. Yung lock natin yung muna ito. Yan, para pagka binalik natin dito, pit na pit ulit sa lagayan niya para hindi madaling matanggal. Yan, tapos pagka nilagay nyo na, double check yung mabuti para sure ball. Ayan, dito naman tayo at ilalagay na natin yung bagong tensioner natin, yung guide. Yan, dapat pa ganyan yung balik niyan. Yan, ito yung lock, yung pin. Tapos yung spring dito. Yan, dapat yung boses na yan, nakatapat yan dun sa pin. Kasi yung iba ginagawin pa dito. Yung iba. Ay, laking tulong nung guide na yan para sa timing chain natin. Para hindi basta-basta kumakalas sa sigunyal. Tapos tong gear pump natin sa oil, yan, may gatla yan, dapat ganun din, pagtapatin nyo yun dyan. Ayan, babalikan natin to. Tapos dito mga sa, double check nyo yung o-ring dito kung pantay na ba siya dito o hindi pa. Kapag hindi pa siya pantay, yan, okay pa yan, huwag nyo munang lalagyan ng silicone. Pero kung may bago, yun pwedeng bago, kasi ito kakapalit na to.
Ayan, nilalagay naman natin na yung block dito sa piston. Ayan, kapag bago yung piston natin, siyempre i-apply natin ito ng ano, ng langis para may pampatula siya dun sa ano. Pero pagka naglagay kayo ng langis, siyempre do-double check niyo yung mga agat lang mga sira kasi nagbabago yan. Kaya ilalayo nyo. Yan, tapos lalagyan natin ng langis dito. Lagyan natin. Double check nyo yung mga dahol mga sir ha. Saka para dito mga sir. Itong gasket na to, kapag piston lang yung ating ginagalaw dyan, yan, hindi na natin to kailangan pang palitan. Kasi hindi naman ito basta-basta nasisira. Dapat yung piston na si babaw yung mga sira. Tapos mamaya kukuha tayo ng top dito sa magneto. Isasalpak natin mamaya yung magneto dito. Pero lalagay muna natin yung chain guide. Tsaka dapat malinis dito pagka yung bago yung gasket natin. Dito mga sir, iaangat nyo muna yan. Ayan. Ayan, lalagay na natin yung cylinder gasket. Kapag ka 150 yung motor nyo, dapat 150 rin yung gagamitin yung cylinder gasket kasi magkaiba po yan sa 125. Yan, tapos yung dowel, yan dapat i-check na lang din kaagad yan. Yan dapat dalawa sa baba at dalawa din sa taas. Yung iba kasi isa na lang yung nilalagay nila. Sunod naman natin to. Yan, ilalagay muna natin tong magneto kasi mag-timing tayo. Lagay naman natin yung cylinder head. Yan, dapat yung cams ninyo dapat nakarelax yan. Yung washer saka yung nut, iigipitan muna natin itong mga sira bago tayo mag top date. Mamaya papasilip ko ulit sa inyo yan. Siguro. Wala.
Ayan, pasilip ko muna yung kung paano ako nag-top dead. Yan, yung guhit na yan, tapat nyo dito. Itong marker na yan sa makina. Yan, tapat nyo dyan. Yan, pagka natapat na yan sa magneto, dapat nakaganyan din yan. Yan yung gatla na yan. Dapat nakapantay din siya dito. Yan. Para pagka pinandar natin siya, istang pindot lang, start na agad. Kasi wala tong wala siyang kick. Yan, susunod naman natin to kasi flat na siya. Kaya obligado palitan natin yan. Papagawa. Sabi ng iba, sir, paggawa ka pila ka sabi, hindi na ako ng bill. Yan, ito yung bago nating o-ring. Nalagyan natin to. Ngayon, kapag bago yung o-ring natin, langis lang yung ilalagay natin. Yan, dapat itong yung pin na yan, dapat nakatapat siya ng ganyan. Yan. Sundan nyo rin nandito. Dapat naka-slice siya ng ganon. Ganon din dapat dito. Para pagka nilubog nyo siya, sakto-sakto dun sa sa gatla ng cams. Kulik naman na lahat. Ngayon, ititesting naman natin siya paanda rin.
Yan, dyan natin makikita kung ano siya, one start. Yan, bali hindi ko pa sinuksok yung ano yung sensor dito, kasi kapag once na ganito nagbaklas tayo ng ng mga sensor, obligadong i-reset natin, kaya lumabas yung temperature niya sa may yan, sa may radiator. Pero pwede natin siyang paandarin kasi mag-aaraw naman ako dyan. Yeah, one start naman siya. Okay, bali di natin siya patatagalin. At lalabas yung check engine kapag once na ito hinugot natin. Ngayon magre-reset ako ngayon. Bali hindi ko na ipapakita yung pagre-reset kasi mayroon na akong video nito. Hanapin nyo na lang yan. Ayan mga sir, maganda na yung kanyang thunder. Isa rin kasi sa pumapalya yung spark plug cap nya sira na. Ito yung nagpabili pa ako ng spark plug cap kasi may problema na yung spark plug cap nya, sira na. Kaya isa rin sa pumapalya-palya. Yan. Kanina pagkapitaw mo lang ng acceleration patay na agad kasi walang kuryenteng lumalabas sa o kulang sa kuryenteng lumalabas sa may spark plug natin dahil sa spark plug cap. Ayan, babalik na natin yung kuha nya. Ayan, ilagay ko na yung upuan niya. Sobrang init. Ayan, tapos na rin. Ganito na lang yung ating video.